back dito sa aking channel, Twix TV 34. And mag-unboxing tayo. Mag-unboxing tayo ulit. Ito naman, item na to, binili ko sa Shopee kasi kailangan ito pag nagbablog ako outside. So kung napapansin ninyo, lagi lang tayo nagbablog, indoor lang tayo. So may pinaplano kasi kaming i-vlog outside soon. So kailangan ko to kaysa hahawakan ko lang yung camera ko. Medyo nakakangalay, tsaka yung ano niya, baka hindi maganda yung output ng video. So hopefully i-review natin to. Hopefully makakatulong to sa pagbablog natin at magiging worth it yung pera na binili natin. So i-review natin to, bubuksan muna natin kung ano yung laman niya. Tara! Yes, hanggang back. Ito na, bubuksan na natin. Yan. Nung una wala tayong content prepared, kaya alam nyo ito kakatanggap ko lang talaga ngayong araw. Early as expected siya. Made in China siya, pero maraming mga review doon na magagandang comments naman. So ito yung pinili ko. Bago kasi ako bumili ng isang item, talagang mabusisi kasi ako tinitingnan ko muna lahat ng review kung okay ba. Ito siya guys. Ito. Secured yung ano niya, pagka-box niya. Yan. Ito na. Ito na yung laman. Wow, ito pa may pa letter kasi sa love letter. So yung laman niya ito, meron pa talaga siyang freebies. So ito wala na to dun sa pero nakalagay dun para may freebies daw siya. So ito yung freebies niya, para siyang remote. May isang freebies pa siya. Sunny. Excellent quality. Ito una, meron siyang Y49 LED video light. Ito. Kasi yung pinili ko, yung option 4, parang kompleto na siya. Pero wala siya atang yan, wala siyang free battery. So kailangan mo ng battery. Yung battery lang naman na kailangan mo is AA, dalawang AA. Yung microphone niya. Niya, ito para sa cellphone to kagaya nung pinakita ko sa inyo nung unboxing ko ng Senda. Ito.
naka-symbol niya. Ito naman, pwede siyang ilagay dito. Ito. Para dun sa mic or either dito. Lagay mo to. Tapos, yung mic, pwede mo siya ilagay dito sa gilid. Dito niya. Hihigpitan mo lang para hindi siya mahulog. Ito yun. Ito. Ano lang. Yan siya. So, pag nasa labas ka, lalo pag madilim, ito makakatulong sa'yo. Tsaka, mas okay yung audio. Position niya, pwede mo siyang ganito, landscape. And then, pag portrait, ito, anuhin mo lang ito. And then, ilock mo. Ganyan yung itsura niya. Yan. So, yan, no? Vlogger na vlogger ang dating. Okay, so lumipat lang tayo ng lamesa, no? Para maipakita ko sa inyo kung ano yung function niya. So bali dalawa yung function niya. Ano siya? Dual purpose. Pwede din siyang tripod pag nagba-vlog kayo na gusto niyo nakaharap lang. Except dun sa mga tripod na ginagamit na yung mahaba, pwede din ito pang lamesa. Ganito siya. Tapos nakalagay yung cellphone nyo, landscape style, pwede din siya portrait style. I-adjust na lang dito sa baba. So to, yung LED nya, dalawang double A yung kailangan. So ito muna gagamitin natin ngayon. Natin na battery. Pwede kang gumamit dito, mas okay yung rechargeable para mas makaka-less ka, makaka-save ka. Ito, yung power niya, ito pwede itong i-adjust eh. Yan, yung nakikita nyo ngayon sa screen, yan. Kumbaga 1 pa lang yan. Yung unang ano pa yan. Meron pa mas maliwanag at saka yung pinaka-full niya. Diba? So napakalaking gamit niya pag gabi na nagba-vlog ka. Yan, pag nagba-vlog ka na gusto mo iharap siya sa'yo. Tsaka pag ginagamit mo sa labas, ito mo lang. And then push mo to. Ito.
Parang ganyan. Yan. Diba? Yan. Yan yung gamit niya. Diba? Vlog. So yan. Susubukan natin to mamaya. Tsaka i-review natin kung ano yung difference niya pag hawak-hawak mo lang yung cellphone at tsaka meron nito. Tsaka yung difference niya pag gagamitin natin yung mic niya. Tsaka pala yung mic niya ito to. Tsaka ito yung part na to sa cellphone. Yan. Ito yung testing natin na hawak-hawak lang natin yung cellphone. Wala siyang mic at wala siyang stabilizer niya. Ito. Yan. Maya-maya ikakabit natin yung stabilizer. Kasama na din yung mic niya. So, titingnan natin yung kung ano yung kaibahan. So ayan, nasa labas tayo ngayon. Gamit natin tong Sonic na binili natin. Kung nahalata ninyo, medyo may light siya konti. Ito yung pinakaunang parang adjust niya. Gamit din natin yung microphone niya. I-review natin kung
nakatupad yung gamit. Yung iba nga nakahawak lang, di ba? Hinahawakan lang natin yung cellphone natin. So iba talaga yung may ano siya, yung meron kang stabilizer, kasi sabi daw nila pag may stabilizer ka, naiiwasan daw yung galaw. So titingnan natin to, i-review natin to, yung result niya, kung talagang naiiwasan ba talaga yung, di ba, nahalata niyo yung magalaw kapag hinahawakan mo lang. Ayan. So ito yung gamit niya, na pag naglalakad ka, na nagba-vlog. Ayan, subukan natin. Ikukumpara natin mamaya yung hahawakan lang natin. Ayan. Ngayon, yung dito sa video na to, yung ginagamit natin, cellphone lang. Wala siyang mic, yung walang LED light, yung flash niya na halataan ninyo, flash lang ng cellphone yan, built-in lang niya. Titingnan natin kung ano yung kaibahan nung merong stabilizer with LED light at yung may mic. Yan, maglalakad tayo kasi yun kasi talaga yung pakay natin, na titingnan talaga natin kung ano yung kaibahan niya kung hahawakan lang natin na walang stabilizer at yung may stabilizer with mic at LED light. Yan, nakahalataan ninyo pag nasa madilim na part na tayo, medyo may pula, lalo na pag nakakatama siya ng ibang light sa medyo malayo. Yan, hindi siya ganun kaliwanag, di ba, pag nagre-record ka sa labas pag madilim. Tsaka madali pa malowbat cellphone mo kasi doble yung gamit mo, naka built-in flash ka pa, nagvi-video ka pa, nakahawak ka pa sa cellphone mo para nakangalay. Yan. Titingnan natin, maglalakad tayo. Libot lang tayo. Dito lang kasi tayo sa taas. Kung napapansin ninyo, wala masyadong ingay kasi hindi mahangin ngayong araw na to. Ngayong gabi, hindi mahangin. Steady lang. Yan. So hindi natin masusubukan yung part na mahangin dun sa mic at dito sa walang mic, pero okay lang siguro yun. Yan. Ikot lang tayo ng ikot dito, paikot-ikot kagaya ng ex mo, pinaikot-ikot ka lang, diba? Yan. Yan, paikot-ikot lang tayo. Ngayon pa lang medyo napapansin ko yung light talaga, kasi malaki yung adjustment nung may LED light nung Sonic maliwanag, napakaliwanag niya kahit nandun ka sa madilim na part, doon ang dilim na dun pag pupunta ako doon. Ayan. Medyo hindi niya na ako masyado nakikita, pero kanina nung dumaan tayo dito na meron tayong LED light, kitang kita, diba? Medyo malaki yung kaibahan niya dito pa lang. So see you mamaya, titingnan natin ulit yung review niya. So yan, tapos na tayong mag-review doon sa item nito, yung Sonic. So para sa akin may mga advantage siya. Malaki yung mga advantage niya, especially doon sa paggamit mo pag madilim, pag madilim, talagang malaking gamit itong LED light niya, especially pag madilim na nagre-record ka sa labas. Malaking gamit yung LED light niya kaysa gagamit ka lang ng built-in flash sa cellphone mo, madali ka pang malowbat. So yung honest review lang sa item na to, okay siya, maganda. Uunahin natin sa mic. Okay yung sa mic niya. Buo pa rin yung boses. Buo pa rin yung boses niya. Kagaya nung sa Senda. Buo pa rin yung boses niya pag nagre-record ka. Kasi nahahalata ninyo yung nagre-record tayo, yung sa walang mic, tsaka sa merong mic,
Iba yung walang mic eh. Pag medyo malayo na siya konti, ang hina ng boses mo. Pero pag merong mic, kahit i-distance mo siya, buo pa rin yung boses. Dito naman sa LED light, yun, ulitin ko, talagang malaki ang advantage niya kaysa dun sa built-in flash lang pag nagre-record ka. Kasi maliwanag, tsaka may adjust pa siya, may konting light lang, or gusto mo yung pag dun sa madilim na talaga na part, taasan mo lang yung ano niya, yung light. So okay yung advantage niya. Pagdating naman dito sa handle niya, yung stabilizer niya, at same time tripod na din, yung advantage niya na ibibigay niya, nahalata ninyo kapag nakahawak ka lang sa cellphone mo, nakataas, di ba? Nakaganyan ka, nakakangalay. So ang advantage niya, ito, nakaganyan ka lang, ganyan lang. So yung warasa na gagamitin mo, hindi ka masyadong mag-e-effort, diba? Ganyan lang. Kaysa yung nakataas yung kamay mo, nakakangalay talaga. Yung disadvantage niya pag wala siyang ganito, yung handle niya or yung stabilizer niya. So malaking tulong talaga pag meron siya. Pwede din siyang i-adjust. Yan mo lang to, pwede siya portrait. Yan. Pwede din siya landscape. Pero kadalasan pag nagre-record tayo talagang landscape, di ba? Pag picture naman, pwede ganyan. Depende na lang sa inyo. Tsaka nababawasan din niya konti yung yung galaw. So yung advantage niya, hindi nakakangalay, hindi ka nakataas. Tsaka balik tayo dun sa talagang ang laki ng gamit niya, di ba? Kasi kung built-in flash lang yung gamit mo, dun sa built-in flash yung gamit mo, ang dali mong malobat, di ba? Nagre-record ka pa at the same time, malolobat ka agad. Yun yung napakalaking kaibahan niya. Dito naman, maganda siya tingnan. Makakatulong talaga siya pag nagre-record ka outside. So para sa akin siguro sa rate, mga 70 to 80%, okay na siya. Nire-recommend ko din siya. Maganda naman siya. Yan o. Diba? Vlogger na vlogger ang dating. Yan. Basta tandaan nyo lang, pag ginagamit nyo to, pag nasa loob naman kayo, gusto nyo gamitin doon sa mesa lang, nakapatong lang siya, i-push nyo lang to, and then yan lang, and then yan na. Yan na yung tsura niya. Nakaharap siya sa'yo habang nagre-record ka, tsaka nasa lamesa lang siya. So dual purpose siya. Pwede siyang stabilizer, at the same time pwede din siyang tripod. Yan. Ayun, sana nabigyan ko kayo ng idea kung paplano kayong bumili ng ganito Sonic stabilizer. Kompleto na siya kasi yung pinili ko yung option 4.